Isang gabi bago ang kasal ko. Habang ang lahat ng tao ay abala sa paghahanda at pagpaplano ng pinakamahalagang araw ng buhay ko, ako ay naroroon, nag-iisa sa aking silid, nagmumuni-muni. Ang puso ko ay magulo, puno ng mga hindi masabi-sabing salita. Puno ng mga lihim na akala ko'y matutunan ko ng itago habang buhay. Ngunit ngayon, tila isang malaking pader ang humaharang sa aking lalamunan. At alam ko, hindi ko na kayang magtago pa. Nandyan si Marco, ang aking magiging asawa, ang taong ipinangako ko sa aking sarili at sa kanya na mamahalin ko habang buhay, ngunit may isang bahagi sa aking puso na hindi ko kayang tanggapin. Isang bahagi na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Jason. Siya ay isang tao na dumaan sa buhay ko sa hindi inaasahang paraan. At siya ang nagbigay ng mga pakiramdam na hindi ko na kayang baliwalain. Nais ko sanang maging matatag, magpatuloy sa buhay na naisip ko na sana'y magiging magaan at masaya. Ngunit sa mga oras ng paghahanda, ang mga alaala ni Jason ay nagsisimulang magbalik. Kung paano siya tumingin sa akin sa mga mata na puno ng pangako at kalikuan. Kung paano ang mga labi niya ay humaplos sa aking balat na nagbigay ng init na hindi ko kayang ikaila. Nangyari iyon sa isang gabi na hindi ko rin matandaan kung paano. Nagsimula pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi ko na kayang kalimutan. Ang kasal na aking pinaplano ay tila isang malaking pag-aalinlangan sa aking isipan. Nais ko sanang maging tapat kay Marco, ngunit hindi ko kayang sabihin ang katotohanan. Hindi ko kayang ipaliwanag na may bahagi ng akin na naiwang kay Jason. Sa kabila ng pagmamahal na nararamdaman ko para kay Marco, hindi ko kayang hindi makita si Jason sa bawat sandali ng aking buhay. Sa harap ng salamin, tinanong ko ang aking sarili, pwede pa bang magbago ang lahat? Pwede ko bang baguhin ang nararamdaman ko? Ngunit alam ko, hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Ang mga mata ko ay nagsasabi ng isang lihim na hindi ko kayang itago. Sa araw ng kasal ko, kailangan ko nang magdesisyon. Kailangan ko nang magpatawad. Hindi lang kay Marco, kundi sa sarili ko. Gabi-gabi ako'y tinitimbang ang mga desisyon ko. Nararamdaman ko ang takot na hindi ko kayang itago ang mga lihim ko. Ang mga damdamin ko kay Jason, ang mga oras ng init at pagkakalapit na tanging kami lamang ang nakakaalam, ay tila isang apoy na patuloy na sumisiko sa aking dibdib. Ngunit, alam ko sa harap ng altar, si Marco ang pipiliin ko. Siya ang magiging buhay ko. Siya ang aking magiging kasama. Ngunit may sakit, may kalungkutan sa bawat hakbang na gagawin ko patungo sa kanya. Ngayon, bago ang lahat ng ito, natatakot akong hindi ko kayang isama si Marco sa mga pangarap ko nang walang mga sikretong nag-uukit sa aking puso. Hindi ko kayang magtago pa, Serene. Hindi ko kayang magpanggap na ang lahat ay perpekto. Gusto ko nang aminin. Gusto ko nang masaktan, kaysa patagilid na nagdadala ng mga lihim sa aking buhay. Ang kasal ko ay hindi lang isang okasyon ng kasiyahan. Ito ay isang sagot sa mga tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko. Nais ko sanang kalimutan si Jason. Ngunit sa bawat sandali, sa bawat pagpaplano ng aking kasal, ang pangalan niya ay patuloy na sumasagi sa aking isipan. Bago ang araw ng kasal, kailangan ko nang aminin ang lahat. At sa gabing ito, nagdesisyon akong sumulat ng liham sa iyo, Serene. Dahil ikaw ang unang tao na magpapakinggan ng mga salita ko. Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Ang mga alaala kay Jason ay nagsimula bilang isang malabo, hindi planadong pangyayari. Ngunit sa bawat sandali, tila mas lumalalim at tumatatak sa aking puso. Nang gabing iyon, ako at siya ay magkausap, magkasama sa isang lugar na malayo sa mundong aming ginagalawan. Walang mga hadlang,
Walang mga tingin ng iba. Tanging kami lang ang naroroon. Tanging kami ang nararamdaman ng isa't isa. Si Jason, may malalim na mga mata na may kakaibang pakiramdam. Isang tingin lang at parang alam ko na. Hindi ko siya kilala ng lubusan, pero sa mga oras na yon, parang kami na ang tadhana. Ang mga salitang binitiwan niya sa akin ay tila mga pangako na wala pang kasiguruhan. Pero ang init ng katawan ko ay nagsabi ng ibang bagay. Ang mga kamay niya, malumanay ngunit tiyak, ay nag-ikot sa aking katawan. Para bang sa bawat haplos niya, isang piraso ng aking kaluluwa ang nawawala at hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sa mga simpleng galak, sa bawat tanong na itinapon niya sa akin, parang may lihim na kumikilos sa pagitan namin. Hindi ko siya kilala ng lubusan, pero sa bawat sagot ko, sa bawat tawa na nagmumula sa kanyang labi, may isang misteryo na nagsimula ring magbukas sa aming dalawa. At pagkatapos noon, ang mga yakap at halik na iyon ay hindi ko na kayang alisin mula sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagdala sa akin sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, sa mga mata niya, naramdaman ko ang isang kalayaan na hindi ko naranasan kay Marco. Parang nagkaroon ako ng pagkakataon na maging tunay sa aking sarili. Kahit na ang puso ko ay patuloy na tinatanggihan ng lahat ng ito. Ang kaligayahan na dulot ng gabing iyon ay hindi ko maipaliwanag. Ngunit ang sakit at guilt ay patuloy na nag-uumapaw sa aking dibdib. Ang init ng katawan ko nang magsalita siya at nagbigay ng mga salitang tila iniiwasan kong marinig. Ang mga labi niya, ang mga daliri niyang dahan-dahang humaplos sa aking balat ay nag-iwan ng matinding bakas na hindi ko kayang kalimutan. Ang bawat halik na naglalapit sa amin ay parang isang pangako na kahit hindi ko kayang tanggapin, ang katawan ko ay hindi kayang pigilan. May mga sandaling tumigil kami at sa gitna ng katahimikan, ang tanging tunog na maririnig mo ay ang mga hininga naming magkasabay. Tila ang puso naming dalawa ay may parehong ritmo. Ang gabing iyon ay hindi ko alam kung paano magsimula o magtapos. Ang aking katawan ay tila nabubuhay sa bawat galaw niya, sa bawat palad na dumadampi sa aking katawan. Hindi ko alam kung siya ba ay nagtataka kung anong nararamdaman ko, pero ang mga mata ko ay nagsasabi na ang lahat ay hindi na maibabalik. Ang gabing iyon ay puno ng init, ng mga damdaming hindi ko kayang ipaliwanag, at ng mga salitang hindi ko kayang ilabas. Ang mga pagnanasa na naramdaman ko sa kanya ay hindi ko kayang iwaksi. Sa bawat halik, sa bawat sensasyon na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay, ang lahat ng aking mga desisyon ay nagsimulang magduda. Pumapaimbabaw sa aking isipan ang mga tanong na, bakit ako narito? Bakit ako pumayag? Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang katawan ko ay nagsasabi ng ibang bagay. Ang init na bumabalot sa aking katawan, ang pagnanasa na hindi ko kayang itanggi, ay nagsabi na sa gabing iyon, ako ay nakalimot sa lahat ng aking mga pangako. Ang gabing iyon ay hindi lang isang gabing puno ng init at libog. Ang gabing iyon ay isang pagninilay na nagbigay daan sa aking puso na magsimula ng bagong kabanata. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na araw, ngunit sa gabing iyon, si Jason lamang ang laman ng aking isipan. Ang kasal na nag-aabang, ang buhay ko nakasama si Marco, ay naging isang malayong pangarap sa mga sandaling iyon. Hindi ko na kayang baguhin pa ang mga nangyari. Ang gabing iyon ay isang lihim na tanging kami lamang ang may alam. Ngunit ang sakit na dulot nito, ang guilt na patuloy na sumusunod sa aking mga hakbang, ay patuloy na nananatili sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, hindi ko kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Hindi ko kayang kalimutan ang init ng kanyang mga halik,
Ang malalambing na salitang binitiwan niya sa akin na bumuhay sa isang bahagi ng aking kaluluwa na matagal ko nang pinatay. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat, ang mga lihim na iyon ay naging parang sugat na hindi kayang gumaling. Nasa likod ng mga mata ko, si Jason ay patuloy na naroroon at hindi ko kayang itanggi na ang bawat sandali na magkasama kami ay may kakaibang epekto sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa puso ko, pero sa bawat pagtingin ko sa kanya, parang isang lihim ang nagbabalik sa akin at sa bawat pagnanasa, may masakit na katotohanan na unti-unting bumangon sa ilalim ng aking balat. Nang minsan, nagkita kami muli. Ang mga mata niya parang naglalaman ng mga salitang hindi ko kayang isalaysay. Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ngunit hindi ko kayang iwasan ang epekto ng presensya niya sa akin. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon. Tensyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit nararamdaman ko ang bawat pag-agos nito sa aking katawan. Ang kanyang mga mata ay parang sumusuri sa aking kaluluwa at sa bawat titig niya, parang may bahagi ng aking sarili na nawawala. Hindi ko alam kung paano ako magtatago mula sa nararamdaman kong ito. Ngunit parang may isang puwersa na nagtutulak sa akin upang patuloy na lapitan siya. Dumating ang gabi ng aming muling pagkikita. Hindi ko alam kung anong magaganap, pero hindi ko kayang tanggihan ang mga pagnanasa na nararamdaman ko sa kanya. Ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay para bang isang hakbang patungo sa isang madilim na bahagi ng aking puso na hindi ko kayang gawing maliwanag. Ang katawan ko ay nagsasabing, hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Ang bawat sulyap sa kanya ay isang paalala ng gabing iyon. Ang gabing punong-puno ng mga damdamin na hindi ko kayang balewalain. Nasa harapan ko siya at ang mga kamay niya ay nagsimulang maglakbay sa aking katawan. Hinahanap ang mga lugar na dati tinatago ko. Ang mga halik na muling sumikmula sa kanyang mga labi ay hindi ko kayang ipaliwanag. Para bang ang bawat halik ay may kasamang pasya, may kasamang pagpaparaya. Hindi ko kayang tanggihan at hindi ko rin kayang tumanggi sa mga matinding nararamdaman ko. Ang init ng katawan ko ay nagsasabing, ang gabing iyon ay magdadala ng higit pang mga lihim na hindi ko kayang alisin mula sa aking isipan. Ang mga palad niya ay dumampi sa aking balat at sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri, ang katawan ko ay tila naglalakbay sa isang mundo na hindi ko kayang itago. May kasabay na takot, ngunit may kaligayahan din. Ang bawat sandali ay puno ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit ko siya kailangan pang ipagkait sa sarili ko? Ang mga tanong na iyon ay nagsimulang maglaho sa aking isipan, habang ang kanyang mga labi ay patuloy na nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang ihinto. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang katawan ko ay hindi na kayang magpigil. Ang mga halik na dulot ng kanyang mga labi ay puno ng pagnanasa, ng kaligayahan, ng mga sensasyon na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kalayaan. Hindi ko kayang ihinto ang sarili ko. Ang mga galak na dulot ng bawat pagdampi ng kanyang mga labi ay nagbigay sa akin ng kasiyahan na hindi ko kayang itanggi. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ng mga duda at mga takot ay nawala. Ang bawat sandali na kami ay magkasama ay nagbigay daan sa isang bagong damdamin. Isang damdamin na hindi ko kayang itago. Ang mga lihim namin ay nagsimulang magbukas at hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Sa bawat halik at haplos na kanyang ibinibigay, ang puso ko ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero sa gabing iyon, si Jason lamang ang aking iniisip. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko.
Ang gabing iyon ay tumatak sa aking alaala, isang gabing puno ng mga tanong, ng pagsubok, at ng mga damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Habang binabaybay namin ang bawat galak at haplos na magkasama, may isang bahagi ng aking kaluluwa na naguguluhan. Bakit nga ba? Bakit tila ako naiintriga? Tila ako'y nadarama ng isang bagay na labis na hindi ko kayang kontrolin. At habang ang gabing lumilipas, ang bawat oras ay nagsisilbing isang bagong pagkakataon upang mas lalo ko pang maintindihan ang sarili ko. Pati na rin ang nararamdaman ko sa kanya. Nasa harap ko siya at hindi ko kayang takpan ang katotohanan na ang bawat titig niya sa akin ay may kasamang isang tahimik na pahayag. Sa bawat galaw niya, ang katawan ko ay tila nagsasalita ng sariling wika. Wala akong magawa kundi sundan siya. Sundan ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay. Sundan ang bawat halik na nagbigay buhay sa aking katawan. Minsan, pakiramdam ko'y ang bawat kilos ko ay nagpapakita ng isang lihim na hindi ko kayang itago. Ang mga alingaw-ngaw ng pagnanasa ay patuloy na naglalakbay sa aking isipan, ngunit hindi ko kayang gawing maliwanag ang lahat. Hindi ko kayang tanungin siya ng direktang mga salita. Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na pumapasok sa aking isipan. Ngunit sa mga sandaling magkasama kami, tila lahat ng iyon ay nawawala. Lahat ng takot, lahat ng alinlangan, lahat ng duda. Ang mga kamay niyang dumapo sa aking balat ay may kasamang isang matinding init, isang init na hindi ko kayang itago. Habang ang mga labi niya ay dumampi sa leeg ko, ang katawan ko ay nagsimula ng magpahayag ng sarili niyang nararamdaman. Ang mga halik niya, hindi na kasing tahimik ng dati. May kasamang diin, may kasamang malasakit. At sa bawat halik, sa bawat pagdampi, nararamdaman ko na ang mga lihim ko ay unti-unting nagiging isang bahagi ng aming kwento. Ang katawan ko ay hindi na kayang magpigil. Sa bawat galaw na ginagawa niya, ang mga lihim ko ay nagiging isang bahagi ng aming masalimuot na pagsasalaysay. Hindi ko kayang itanggi na ang bawat sulyap ng kanyang mata ay naglalaman ng mga hindi masabi-sabing pahayag. Ang bawat galak na dulot ng bawat pagnanasa ay nagsisimulang magbalik sa aking mga alaala. Wala akong magawa, kundi sundan siya. Magpaubaya sa nararamdaman kong hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga gabing ito, tila ako'y nauurong at nalulunod sa mga hindi ko kayang isalaysay na damdamin. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang magaganap sa amin, ngunit ang mga sandali ng aming pagkakasama ay punong-puno ng mga hindi natapos na kwento. Hindi ko kayang sabihin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngunit alam ko na may isang puwersa na nagsasabi na dapat ko itong sundan. Sa bawat pagninasa at bawat tanong, ang aming mga katawan ay nagsanib. Ang mga palad niyang dumampi sa aking balat ay nagbigay sigla sa mga nasasarapan kong bahagi ng katawan. Hindi ko kayang itanggi ang mga sensasyong dulot ng bawat minuto ng aming pagkakasama. Habang ang oras ay patuloy na dumaan, tila ang lahat ng nararamdaman ko ay nagsasanib. Nagsasama sa isang simpleng pagsasanib ng katawan at kaluluwa. Hindi ko kayang ipaliwanag ang mga nangyayari sa akin. Ang mga tanong ko na patuloy na bumangon sa aking isipan ay hindi ko kayang sagutin. Ang mga lihim ko ay patuloy na lumalalim. Ngunit sa kanyang mga mata, tila natagpuan ko ang isang lugar na nagbigay sa akin ng kasagutan sa mga tanong ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang bawat hakbang ko ay may dalading panganib. Isang panganib na nag-aanyaya ng higit pang mga lihim. Puno ng init ang gabing iyon, at habang ang mga ilaw ng paligid ay kumikislap, pakiramdam ko'y naglalakad kami sa dilim ng hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng bawat halakhak at mga biro, may isang puwersang hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat sulyap niya ay tila may malalim na ibig sabihin. Ang bawat halik ay isang pahayag na hindi ko kayang sagutin. Wala akong magawa,
kundi magpaubaya sa mga sensasyon na bumabalot sa aking katawan, sa bawat pagdampi ng kanyang mga palad, at sa bawat pagtingin na nag-aalab. Hindi ko na kayang pigilin pa ang sarili ko. Habang kami ay magkatabi, ang mga kamay ko ay nagsimula ng maglakbay, dumapo sa kanyang katawan. Ang mga balat namin ay nagdikit, at sa mga sandaling iyon, tila nawawala ang lahat ng takot, ang lahat ng alalahanin. Puno kami ng init, isang init na nagsimula sa bawat sulyap, nagpatuloy sa bawat pagkiskis ng katawan, at nagkaroon ng puwersang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Habang ako'y sumusunod sa galaw niya, ang aking mga katawan ay tila nagiging isang bahagi ng isang kwento na hindi ko kayang ikwento. Ang bawat halik ay nagsasalita ng isang lihim na hindi ko kayang itanggi. Ang mga haplos ng kanyang mga kamay ay nagpapaalala sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit nararamdaman ko sa aking katawan. At sa bawat sulyap ng kanyang mata, nararamdaman ko ang mga hinagpis, mga tanong na tumitimbang sa aking dibdib. Ang bawat pagdampi ng kanyang katawan sa aking katawan ay nag-iwan ng isang matinding bakas. Ang mga galak na dulot ng bawat haplos ay nagsimula ng mag-alab sa aking mga veins, at hindi ko kayang itanggi ang pagsiko ng init na dumadaloy sa aking kalamnan. Para akong natutulala sa mga saloobin ko, ngunit ang kanyang katawan ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang itanggi. Ang mga sulyap niya ay nagsasabi ng isang kwento na hindi ko kayang ipaliwanag. At habang ang mga oras ay dumaan, nararamdaman ko na ang mga pasya at mga tanong ko ay nagsanib sa mga haplos na iyon. Hindi ko na kayang sabihin pa kung anong uri ng ugnayan ang mayroon kami. Ang katawan ko ay patuloy na nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang ilahad, ngunit sa bawat paghinga niya, sa bawat titig, alam ko na may isang mas malalim na bagay na nangyayari, isang bagay na hindi ko kayang takpan o takasan. Hindi ko kayang iwasan ang mga damdaming nagmumula sa mga galak na dulot ng bawat pagkiskis ng aming mga katawan. At habang ang gabing iyon ay patuloy na lumilipas, ang bawat haplos ay nagiging isang paalala sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Hindi ko kayang itanggi na may isang bahagi ng aking kaluluwa na nagsasabing hindi ito tama. Ngunit ang katawan ko, ang aking katawan, ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang katawan ko ay nagsasalita ng wika na hindi ko kayang ipaliwanag, at sa bawat sandali ng pagkakasama namin, mas lalo kong nararamdaman na hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Ang bawat sulyap, ang bawat pagdampi ay nagbigay sa akin ng bagong sigla, ngunit sa bawat hakbang, sa bawat galaw, ay isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Puno ng init ang mga gabing iyon, ngunit sa mga sandaling iyon, tila ang mundo ay napuno ng mga hindi nasabi, mga saloobing hindi kayang isalaysay, na puno ng init ang bawat hakbang na tinatahak namin. Kahit na anong sagot sa mga tanong na pumapasok sa aking isipan, tila ba hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mga mata niya ay hindi na lamang nagsasalita ng mga tanong, kundi ng mga pagsasabing hindi ko kayang takasan. Ang bawat patagilid na sulyap, bawat kilos, ay may malalim na kahulugan na hindi ko kayang ilarawan sa mga simpleng salita. Habang kami magkasama, isang puwersa ang namamayani sa aming katawan. Ang mga hinigop na hininga, ang magkasabay na pagsulyap sa isa't isa, ay nagpapalakas ng init sa aming mga katawan. Hindi ko na kayang labanan ang damdaming bumabalot sa bawat bahagi ng aking katawan. Sa mga gabing iyon, tila ang bawat galaw niya ay nagiging isang awit na bumabalot sa aking pagkatao, ang mga haplos na may kasamang mga pagnanasa at kalituhan. Ang mga daliri ko ay nagsimula ng maglakbay muli, dumapo sa kanyang leeg, hanggang sa mga balikat niya na tila sumasalubong sa aking mga kamay. Ang init na dulot ng aming mga katawan ay tila hindi natitinag.
hindi ko na kayang pigilan ang mga damdaming nararamdaman ko. At sa bawat galaw, ang bawat titig na nag-aalab mula sa kanyang mata, parang lumalalim pa ang pagnanasa ko sa kanya. Ang bawat haplos, bawat sulyap, ay isang pahiwatig ng mga bagay na hindi ko kayang takasan. Ang mga labi niya ay malapit na sa aking mga labi, at ang bawat pagkiskis ng katawan ay nagiging isang laro ng init at pagnanasa. Hindi ko na kayang kalimutan ang mga sandaling iyon. Ang bawat halik na tila nagsasabing, huwag mong kalimutan. Ito, ang bawat pagkasandal niya sa akin, ang bawat sulyap ng kanyang mga mata, ay isang paalala ng isang bagay na hindi ko kayang takasan. At habang kami ay magkatabi, ang mga kamay ko ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinasalamin ang bawat alon ng damdaming hindi ko kayang kontrolin. Sa kabila ng bawat pagnanasa at init ng katawan, may isang tanong na naglalaro sa aking isipan, ang tanong na nagmumula sa isang bahagi ng aking puso na hindi ko kayang ipaliwanag. Bakit nga ba ako nandito? Bakit ko hinayaan ang aking sarili na mapalapit sa kanya? At bakit ang katawan ko ay hindi kayang magpigil? Sa kabila ng lahat ng ito, ang tanging nararamdaman ko ay ang init. Ang kuryente sa bawat pisil ng kanyang mga palad, ang bawat haplos na nagsasabing may isang bagay na malalim sa aming relasyon na hindi ko kayang tuklasin agad. Ang mga gabing iyon ay puno ng mga hindi masabi-sabing saloobin. Hindi ko kayang ayusin ang lahat ng nararamdaman ko. Pero sa mga sandaling kami magkasama, tila hindi ko na kayang baguhin ang takbo ng aking damdamin. Hindi ko kayang tanggapin na ang lahat ng ito ay isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit may isang bagay na nagpatuloy sa aming mga katawan. Isang pagnanasa na lumalalim pa. Ang mga susunod na galaw ay nagsimulang magtulungan upang patagilid na dalhin kami sa isang puok na puno ng init, lihim, at mga damdaming hindi ko kayang saksiin ng buo. Napansin ko na unti-unti na namang nagbabalik ang init sa aking katawan. Sa bawat sandali na magkasama kami, ang aking mga puso at katawan ay tila natutulungan ng bawat pagdaan ng oras. May mga pagkakataong hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman kung pagkadamdamin na nagmumula sa mga simpleng sandali nang kami ay magkasama. Habang ang aming mga mata ay nag-uusap, unti-unting nawawala ang mga limitasyon. Ang mga salitang hindi pa nasasabi ay natutuloy sa mga galak at pagkilos. Tila ba ang bawat galaw ng aming katawan ay may sariling kwento na hindi na kailangang ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang katanungan ang patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang nararamdaman ko ba ay isang simpleng paglilibang lamang? O may mas malalim na kahulugan pa ito na hindi ko pa kayang maintindihan? Sa tuwing magkaharap kami, ramdam ko ang bawat hinga ng init, ang bawat tibok ng puso. Ngunit ang mga saloobin ko ay nagsasagutan din ng mga hindi sigurado at mga takot na hindi ko kayang alisin agad. Hindi ko pa rin alam kung saan patungo ang aming samahan, pero isang bagay ang sigurado. Ang mga pagdapo ng aming mga palad at ang bawat pagdapo ng aking tingin sa kanya ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng mga damdaming hindi ko kayang itago. Ang mga simpleng hakbang, ang mga lihim na mga ngiti at mga sulyap na may kasamang tamis ay nagiging matamis na alon ng saya at kaligayahan kahit na may mga tanong sa aking puso na hindi ko kayang sagutin. Ang bawat momentong iyon ay nagiging tila isang kwento na magkasama naming sinusulat, isang kwento na masakit, masaya, at puno ng hindi inaasahang emosyon. At sa bawat galak, ang bawat pagnanasa ay nagiging isang pangarap na may kabuntot na takot. Kung may mga pagkakataon na gusto kong tumigil, may mga sandali din na tinatanaw ko ang bawat bituin na lumiliwanag sa gabi. At sa kabila ng lahat ng takot at kalituhan, nararamdaman ko ang isang malalim na koneksyon.
Habang ang mga galaw at tanawin ng aming relasyon ay nagiging magaan at natural, nahanap ko ang aking sarili sa isang kalagayan na hindi ko pa kayang ilarawan ng buo. Hindi ko alam kung saan patungo ang lahat ng ito, ngunit may isang bagay na natutunan ko. Ang bawat hakbang na aming tinatahak ay may kabuntot na epekto sa aming pagkatao. At sa bawat galak, may mga aral na hindi ko tila ang bawat araw na lumilipas ay nagiging isang bagong pahina sa isang kwento na puno ng katanungan at emosyon. Habang ang mga araw ng aming pagiging magkasama ay patuloy na bumibilis, naramdaman ko na may isang bagong sigla sa aking buhay, parang isang ilaw na nagsimula sa isang maliit na siko, at ngayoy unti-unting nagpapaliwanag sa aking paligid. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon, ay ang mga tanong na hindi ko pa rin matutugunan, mga saloobin na hindi ko kayang ipahayag ng buo. Tuwing magkasama kami, may isang kakaibang pakiramdam na parang wala nang iba pang mahalaga kundi ang presensya ng isa't isa, ang mga simpleng sandali ng pagiging magkasama, ang mga sulyap at ngiti na walang kahulugan para sa iba, ngunit sa aming dalawa ay nagiging mga sandali ng malalim na koneksyon. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ngunit ang bawat sandali ay tila tumatago sa aking mga kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maiiwasang magtanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa akin? Ang mga nararamdaman ko ba ay isang illusion lamang? Isang panandaliang galak na madali ring maglaho? O ito ba'y may mas malalim na kahulugan? Isang damdamin na sumasalamin sa isang bahagi ng aking pagkatao na hindi ko pa kayang ipaliwanag? Nang ako'y mag-isa, iniisip ko ang mga kaganapang naganap sa pagitan namin. Hindi ko kayang itago ang mga damdamin ko. At sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay patuloy na naghahanap ng sagot. Gusto kong maramdaman na may patutunguhan ang aming kwento. Ngunit ang bawat hakbang na aming tinatahak ay tila nagiging mas komplikado. Hindi ko na alam kung ang mga nararamdaman ko ay dahil lamang sa ating pisikal na koneksyon o kung may mas malalim pang kahulugan sa likod ng mga iyon. Tulad ng isang tao na natututo ng bagong wika, nararamdaman ko na ako'y unti-unting natututo at nahuhulog sa isang bagong mundo. Ang bawat sensasyon, bawat tibok ng aking puso, at ang mga galak na dulot ng aming pagkikita ay nagiging gabay ko sa pag-unawa ng mga bagay na dati ko nang tinatago sa aking sarili. Ngunit ang mga takot at alinlangan ay patuloy na bumabalik at ang aking isipan ay patuloy na nagtatanong kung saan patungo ang lahat ng ito. Sa tuwing magkakasama kami, parang may isang lihim na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga simpleng galak na dala ng bawat sulyap at pagdapo ng aming mga kamay ay nagiging isang misteryo, isang kwento na puno ng pangarap at takot. At sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko na ang bawat araw ay nagiging isang hakbang patungo sa hindi ko pa Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, may isang bagay na alam kong hindi ko na kayang takasan. Ang mga aral na natutunan ko mula sa mga karanasang nagbago sa aking buhay. Ang bawat sandali, bawat pagnanasa, bawat pagdapo ng mga labi at mga kamay ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa aking sarili at sa mundo sa paligid ko. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman ang lahat ng ito at hindi ko na kayang itago ang mga bagay na nakatanim sa aking puso. Sa mga huling araw na magkasama kami, ramdam ko na unti-unting nabubuo ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko na kailangang magtago at hindi ko na kailangang mag-alinlangan. Ang mga nararamdaman ko ay totoo at ang bawat sandali ay nagsisilbing patunay ng ating koneksyon. Hindi na ako natatakot na aminin sa sarili ko na sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng mga pagdapo ng ating mga katawan at kaluluwa, natutunan ko ang tunay na halaga ng pagkakaisa at pagpapatawad. Alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, ngunit natutunan ko na ang mga bagay na pinakamahalaga sa buhay ay hindi palaging nakikita o nahahawakan. Minsan,
Ang mga nararamdaman natin ay mas malalim pa sa anumang pisikal na aspeto. At sa bawat alon ng emosyon na dumaan sa atin, natututo tayong maging mas maligaya at mas kontento. Ang mga pagnanasa na nagsimula bilang isang lihim ay nauwi sa isang uri ng pag-unawa. Natutunan ko kung paano tanggapin ang sarili ko at ang aking mga desisyon. Hindi ko na kailangang maghanap ng mga sagot mula sa ibang tao. Dahil alam ko na ang pinakamahalaga ay ang kung paano ko tinanggap ang aking sarili at ang mga pagkakamali ko. Sa bawat hakbang ko patungo sa hinaharap, alam kong may mga bagay na magpapatuloy, ngunit ang mga aral na natutunan ko ay magiging gabay ko. Sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kontrol, kundi sa pagtanggap at sa pagpayag na magpatuloy. Sa bawat pagnanasa, sa bawat galak, at sa bawat luha, natutunan kong mahalin ang lahat ng aspeto ng aking sarili. Hindi ko na kailangang mag-alinlangan. At sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang isang nandyan na. Ang araw ng pagtatapos. Natapos din ang isang kabanata ng aking buhay na puno ng mga hindi inaasahang tagpo at aral. Sa mga panahong iyon, ramdam ko ang hirap ng bawat desisyon na ginawa ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay na napagtanto ko. Ang bawat pagkatalo at tagumpay ay parte ng ating paglalakbay. At bawat hakbang ay may dahilan. Ngayon, sa dulo ng lahat ng nangyari, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang pigilin ang mga nararamdaman mo, kundi sa kung paano mo ito tinatanggap at pinapahalagahan. Ang mga pagkakamali, ang mga hindi nasabi, at ang mga desisyong nagbago sa aking landas, lahat ng ito ay nagpatibay sa akin bilang isang tao. Wala ng takot at wala ng pagsisisi. Natutunan ko na hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, ngunit may kontrol ka sa kung paano mo tatanggapin ang mga nangyari at magpapatuloy. Tulad ng lahat ng kwento, natapos din ito. May mga pagkakataong malungkot, may mga pagkakataong masaya, ngunit sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang isang bagong pag-asa. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay. Ngunit ang mahalaga ay natutunan kong mahalin ang sarili ko at tanggapin ang lahat ng bahagi ng aking buhay, mga pagkatalo at tagumpay, pagnanasa at paghihirap. Ang mga aral na iniwan ng bawat karanasan ay nagsilbing gabay ko sa mga susunod na hakbang. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit natutunan ko na ang pinakamahalaga ay magpatuloy sa paglalakbay at magtiwala na may dahilan ang lahat ng nangyari. Sa dulo ng lahat ng ito, natutunan ko rin na ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na hawak natin, kundi sa mga bagay na nararamdaman at natutunan natin sa ating mga sarili. Kaya't habang nagsisimula ang bagong paglalakbay na ito, pinapalakpakan ko ang aking sarili at pati na rin ang bawat hakbang na tinahak ko. Ang kwentong ito, kahit hindi perpekto, ay naging isang mahalagang bahagi ng aking buhay. At habang tumatahak tayo sa mga susunod na yugto ng ating paglalakbay, natutunan kong hindi ko kailangang magmukhang buo. Dahil sa bawat sugat at bawat kasaysayan, doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pagiging mga kasirin. Salamat sa pagsama sa akin sa isang makulay na paglalakbay. Sana'y may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kwento natin ngayon. Huwag kalimutang magbalik dito para sa mas marami pang kwento at hanggang sa muli, mag-ingat kayo at maging matatag sa inyong mga laban.